Ngayon, pangalawa, ang ating pong pag-uusapan, ito po ay review lang po natin, the meaning of the name Yeshua. Bakit nga ba importante yung pagtawag sa pangalang Yeshua? At alam niyo po mga kapatid, yung mga pangalan sa wikang Hebreo, ito po ay may mga kahulugan. Hindi po kagaya sa mga pangalan po natin ngayon, na wala lang kung anong magandang pakinggan, yun po ang tinatawag po natin, binibigay na pangalan sa ating mga anak. Pero sa wikang Hebreo, yung mga pangalan ng mga tao ay meron pong kahulugan. At hindi po exception dito ang pangalan ng ating tagapagligtas na si Yeshua. Dito po sa aklat ng Mateo, makikita po natin na ang pangalan ng ating tagapagligtas ay Yeshua at bakit po siya tinawag sa sa pangalang Yeshua sa wikang Hebreo. Okay? Sa Matthew chapter 1 verse 21, makikita po natin na ito yung kanyang mission. Ang kanyang pangalan ay nagsasaad kung ano po yung kanyang mission. Bakit siya ay pumunta po dito sa mundo. Sa verse 21, ang sabi po dito, and she, ito po si Miriam, will bear a son, and you shall call his name Yeshua, for he shall save his people from their sins. So yun po ang kahulugan ng Yeshua. For he, Yahweh, will save his people from their sins. Yun pala ang ibig sabihin po ng Yeshua. He, pakita nga po natin yung slide po natin. Okay? Yan, yung slide po natin para makita po nila yung pangalan. Yan, He, Yahweh, will save or salvation at sa ayan po ay Shua sa wikang Hebreo. Kaya kapag ka sinasabi po natin Yeshua, ang ibig sabihin po niyan ay Yahweh is salvation or Yahweh saves. Napakaganda po ng kanyang pangalan. Yeshua, ibig sabihin, si Aba Yahweh ay magliligtas. Magliligtas sa lahat ng tao, lahat ng taong maniniwala po sa Kanya. Kaya pagka sinabi niyo pong Yeshua, nandoon po yung mission niya, yung pakay niya kung bakit siya pumunta po dito sa mundo. At kung ating titingnan naman at ating ihahambing sa pangalang Jesus, wala po itong kahulugan sa wikang Hebreo, sa original. Wala din po itong kahulugan sa wikang Grego kung saan po tinanslate yung scriptures from Hebrew to Greek at maging din sa Latin at maging sa iba't ibang mga lengguwahe. So tandaan natin mga kapatid, ang Ama lamang at walang iba ang may tanging karapatang magbigay ng pangalan sa kanyang anak at if ever, siya lang din ang may karapatang magbago sa pangalan ng kanyang anak na kanyang pinadala. Ay, wag po tayong magrunong-runungan, lalo na po yung mga Bible translators, no? Ang ginawa nila, ayaw namin sa pangalang Yeshua. Hebrew yan. Gusto namin yung pangalan na okay sa amin. Okay sa amin. Kaya pinalitan nila ng ibang pangalan. Wag po tayong ganon. Wag po nating gawin yon because we are overstepping the authority na ang Ama lamang ang meron. At syempre, nakakatakot din yun. Yung pangalan ng ating tagapagligtas. Pangalan tagapagligtas ay babaguhin po natin. Okay? So, mayroon na po akong pinakitang reference po sa banal na kasulatan. Ngayon, titingin naman tayo ng reference naman, okay? Sa libro o aklat na magpapatunay na ang kanyang pangalan ay Yeshua at hindi po Jesus. Tingnan nga po natin dito sa librong The Story of Letters and Figures. Yan po ay sinulat po ni Hubert Skinner. PhD po yan. PhD. Medyo mataas-taas pong pinag-aralan po niyan. Republished po yan in 1971. So sabi po dito, Y, yung Yod or letter Y, is the initial of the name Jesus. Tingnan niyo po mga kapatid, pakinggan niyo po. It is unfortunate that a name so dear, yung Jesus or Jesus, and so sacred is pronounced in a manner so different. So iba pala talaga from the original word. The latter, ibig sabihin yung tama, sounded very much as if it were Yeshua and was agreeable to the ear. Yan, mga kapatid. So maliwanag mga kapatid. Sabi po dito ng writer na to, hindi napakalayo ng pangalang Jesus sa original na pangalan ng ating tagapagligtas. Ang kanyang pangalan ay napakalapit sa pagbigkas ng Yeshua. Okay. So pangatlo, ito po ay review lang po natin. Review ng part 1. Bakit po? Verse. Okay, tingnan nga po natin yung yan. Okay. Why Jesus cannot be the original name? So sinasabi po natin na si Yeshua yung tunay at Jesus is the translated
Pero paano po natin masabi na hindi po ito yung tunay na pangalan? Una-una, okay, bakit po natin sinasabi? Wala pong letter J. There is no letter J or equivalent sa wikang Hebreo. At wala ding letter J and equivalent sa wikang Grego. At kung inyo pong matatandaan, yung Bible originally in Hebrew written at ito po ay itinranslate sa wikang Grego. Sa sunod, ano pa po? Wala ding letter J sa Latin. Kasi yung Bible original in Hebrew, translate sa Greek, translate sa Latin, wala ding letter J pala sa Latin. Paano na po ba yan, mga kapatid? And sunod, there was no letter J in the English alphabet until about 500 years ago.